Kung ito lumaki sa tondo at probinsya, kung siya naman ay lumaki sa farm, kung siya lumaki ang ulo dahil sa biglang kasikatan niya. Ito naman, channel hindi lumago pero pag sama-samahin mo ang paglaki ng ulo ni Coco, Diwata at Mayor Boat, walang sinabi sa ulo ng aklang to. Lumaki ang ulo na parang hipo. Hippopotamus ang sabi ko. Baka kasi ang nasa utak mo yung literal na hipo. Yung kasama sa lafangan nyo ni Baby Girl na iniwan ang mga bata sa loob ng tsikot para lang magtukaan at magkasiyahan kayo. Ano, kaya pa? Ilalabas ko na ba? Isplok ko na ba, akla? Sige, pumalag ka. Para screenshot, ilabas ko na. Joke lang. Hindi ko talaga ma-imagine kung gaano katanga itong vlogger ni Tulfo na ito. Yun bang gagawa siya ng kwento para lang mapaniwala niya ang kanyang sarili sa imahinasyong dala ng bato? Yun bang bawat pagpikit ng kanyang mata sa kanyang paghimlay sa gabi para sana magpahinga ay ang tatakbo sa kanyang tuyong utak ay paano ko kaya gagawan ng kwento itong content ng mga kabatas at armado? Ano naman kayang mekos-mekos ang gagawin ko para mapaniwala ko ang mga tigang na tulfonatic at patuloy na mabilog ang ulo para matuwa ang amo ko at makapagsahod ako kahit papaano. Kwentong puro na lang kasinungalingan para sa trono niya na bilang #1 vlogger ni Raffy Tulfo ay mapanghawakan. Napapansin nyo? Biglang naging active siya ngayon, no? Napakalitang ka ba, Bex? Napagsabihan ka ba, Bex? Napagsabihan ka bang kung hindi mo dadalasan ang paghabi ng kwento tatanggalin ka na sa maywagang libro ng payroll nyo? Pero alam mo ang napapansin ko? Yung mga ngiti mo parang pilit na, no? Yung mga banat mo may halong takot na, no? Dapat na bang magsalita ng magsalita baka kasi mali na naman ang masabi mo at sa halip makapag-damage control ka nagiging lalong liability ka, tarantado. Kapit kamay, di kita iiwan sa pagsablay. Pwede nga. Tingin mo akla kung hindi ka na mapapakinabangan ni Raffy Tulfo, hahawakan ka pa niya? Tingin mo ba akla kung hindi ka napapakinabangan at sa halip na nakatulong ka ay lalong lumubog ang amo mong takot kapag bumagsak na pababa? Ito isipin mo ha. Sarili niyang anak at asawa inabando na nga niya. Ikaw pa kaya? Sino ka ba? Isa ka lang putok sa baho na trabahador ni Raffy Tulfo na pwedeng itapon sa basura. Pagbaho mo ay hindi na kayang itolerate na kahit mga kagrupo nyo ay sukang-suka na sa pinaggagawa mo. Ang tagal kong pinag-isipan ito. Yung nawala ako sa focus dahil sa nalaman ko na kababuyan mo. Ako na mismo ang sumuko. Ito ebidensya oh. Parang hindi ko yata kaya ito. May mga bata. Tignan mo ang date oh. May 16 pa yan. Hanep ka din ano. Yung may labas mo lang ang init ng katawan mo at slibog mo, wala ka nang pakialam kung may mga batang masasagasahan sa kalandian mo. Birds of the same feather flocks together. Yung dinadala ang sariling anak sa meet up ng girlfriends. Yung ginagawang dahilan yung anak to flirt with other girls. Sa anak mismo ni Raffy Tulfo ang kwento na yan ha. Baka sabihin mo na naman si gossip o nag-iimbento na naman. Sa programa ng amo mo ang mga bata din binabalandra, diba? Wala na kayong mga konsensya. Binenta nyo na ba ang kaluluwa nyo dahil sa pera? Idadamay mo pa ang mga batang walang kamuwang-muwang sa utak mong puro usok ang laman. Hindi ka tuloy maiwasang ikumpara kay Diwata. Yung gatasan ng mga vloggers na walang magawa. Si Diwata, dating nag-addict. Abinado naman siya. Pero ayon sa kanya, nagbago na siya. Pero ikaw, dati ka ng addict. Tapos pinanindigan mo na dahil hanggang ngayon you cannot live without it. Grabe yan ha. Kung ang hangin, you cannot breathe without it. Yung sayo, you cannot live without hit. Si Diwata sumikat dahil sa mga vloggers na gumatas at gumagatas sa kanya. Ikaw naman, sumikat. Dahil kailangan mong lumaklak ng gatas para sa drug test mag-negative at yung ihi mo hindi mga moy na parang payatas. Hair follicle pala ang hamon. Kaya dali-dali kang umatras. Alam mo na kung ano ang pagkakahintulad mo kay Diwata? Yung nakatikim lang kayo ng konting atensyon sa madla yung ulo nyo parang balon na inhipan ng helium. Hindi lang lumaki. Lumipad pa na parang hindi ka nababagsak sa lupa. Tandaan, kapag mas mataas ang lipad, mas masakit ang bagsak. Lilipas din yan mga kuya. Channel mo nanganganib. Dahil ni-check mo ang tick box na ito ano? Ano sabi?
I understand that abuse of this tool such as submitting removal requests for content I do not own may result in termination of YouTube account. Next naman, inilag ka ba nang may nag-point out sa'yo sa legal agreement noong nag-submit ka ng takedown request laban kay Kayo? Maaaring mawala ang channel mo, akla. Yung napromote ka na ni Raffy Tulfo, ginawa ka ng resource person sa Senado, hindi ka pa rin lumago, ngayon back to zero. Ang saktat naman yan. Kung maglilinya ang mga bituin at papanik kay Kayo ang lolo YouTube mo, aba, ngayon pa lang, habang maaga pa, i-download mo na ang mga videos mo para may kopya ka na. Ay, hindi, huwag na pala. Hingi ka na lang sa amin ng kopya, total lahat naman pala ng videos mo at live streams mo nasa amin na. Ebidensya, ebidensya, lapit-lapit ka na. May ipapakita ako sa inyo. Nakakahiyaman pero ilalabas ko na para sabay-sabay tayong matuto. Alam ko na masakit na mawalan ng channel, lalo na pinaghirapan mo. Yung makakatanggap ka ng email na ganito. We reviewed your channel carefully and have confirmed that it violates our community guidelines. We know this is probably disappointing news, but it's our job to make sure that YouTube is a safe place for all. Tapos ito, we permanently remove your channel from YouTube. Going forward, you won't be able to access, possess, or create any other YouTube channels. Nagawan ko naman ng paraan kahit na ang sabi hindi na ako makakagawa ng iba pang channel after that email. Kunding mekos-mekos lang, pwede na naman. Ipawaliwanag ko lang kung ano ang nangyari dyan. Ang channel na nawala sa akin, una sa lahat, hindi yan dahil active pa yan. Kung mapapansin nyo ang date katatapos lang ng eleksyon noon at during election alam natin na naging sobrang toxic. Kabalaan ng mga vloggers ng magkakaibang kampo. Nasali pa ang channel ko sa listahan ng Imamas Report. I mean, yung channel na yan isa sa mga main players noong bago at pagkatapos ng 2022 election. Nabara ang channel ko na yan nang walang paliwanag kung bakit ano ang violation ko. Masakit kasi pinaghirapan ko yan pero ano ba ang magagawa ko? YouTube mismo ang nagtanggal eh. At the end of the day kasi nakikiplatform lang tayong mga content creators. Anyway, ano ang point ko? Masakit mawalan ng channel lalo na pinaghirapan mo. Dahil sa mabait at cute naman talaga ako, umaasa pa rin ako na sana hindi naman mawala ng tuluyan ang channel ni Bex. Kawawa pa rin naman. Wala na tayong mapaglaruan. Wala na tayong magiging batayan ng katotohanan at kasinungalingan. Mawawalan na tayo ng reference ng channel na hindi lumago kahit na na-promote ng isang Raffy Tulfo dahil sa basura content ang laman nito. Wala na tayong tampulan ng biro. Wala nang magpaparealize sa atin na matalino pala ako. Dahil wala na ang mas bobobo ba sa vlogger na ito ni Raffy Tulfo. Matulfo natin. Of course, natutuwa ako kapag may nanggigigil na parang sasabog sa puso. Tapos, padala bulaklak kapag tumaob. Sa Gossip Central gamit ang katotohanan, mga politikong umaobuso sa kapangyarihan. Sila'y nagmamalinis ngunit nasa likod ng kasamaan. OFW na umasa hanggang ngayon walang pakinabang. Mga pangakong binitiwan parang usok na naglaho. Mga pinangako di lang mabulaklak, pangako na paputaw. Pinagsasamantalahan, ginawang laruan sa laro. Ngunit di nila alam may boses na ang mga tao. Boses na ang mga tao. Gossip Central, kasama mo kami. Di mapapatalo sa katarungan at katotohanan. Di kami susuko laban sa kasamaan. Hindi kami aatras sa mga payasong politiko. Mga pangakong iniwan, pinangako lang sa bituin sa Senado. Wala ni isang batas na tutupadin. Politiko, puro drama gamit ang hirap na masa para sa views, like, shares, malaki ang kita. Mga bayarang vlogger, puro kasinungaling at sa bawat komento pinipilipik ang katotohanan. Ngunit di matitinag, patuloy yung laban. Katarungan, hustisya ang aming kailangan. May boses na ang mga tao. Boses na ang mga tao. Gossip Central, kasama mo kami. Di magpapatalo sa katarungan at katotohanan. Di kami susuko laban sa kasamaan. Hindi kami aatras sa mga payasong politiko. Diba? Mga OFW, kung tawagin bayani ng bayan sa bawat pawis sa pagod ng pamilya ay iniwan. Bakit pangako mo, sabi mo pro-OFW
tayo siguro Sentral ang kailangan sa bawat hamon kami handang lumaban para sa katotohanan Boses ng bayan, lakas ng masama at kailangan sa politiko May boses na ang mga tao Boses na ang mga tao Boses Sentral, kasama mo kami Di magpapatalo sa katarungan at katotohanan Di kami susuko laban sa kasamaan Hindi kami aatras sa mga payasong politiko Dito sa Gossip Central Ang katotohanan ng panalo Kahit saan magpunta di magpakaloko Tinig ng tao bayan di mapupura Sa laban ng katotohanan Tayo'y magwawagi, wala nang iba Official channel.